So yun, papunta tayo ngayon sa Manila Bay. Ngayon susubukan ko manghuli ng isda kasi bagong ulan pa lang. And like, yun naman yan, masubukan lang. Mostly nag-iisip ngayon ako kung anong mapag-usapan. Pero sana meron. Tipo ngayon na magandang topic is yung Edge Runner. Nalala ko yan part of games. So yeah, Edge Runner. May second season daw yun eh. Yung unang season medyo ganda siya, pero kulang siya yung yung first season na yun eh. Pero pinhabaan sana nila. Kaya ginawa ngayon nila yung season 2. Kasi daming nanood eh. Lalo lang gustong-gusto ni Netflix yung yung madaming girl watch at parang bagong season rin yung plano nila sa Edge Runner. Magandang show rin yung Common Side Effect about sa mga mushroom kasi magaling siya sa mushroom. Pero maganda siya. Medyo adventurous lang. And medyo naive yung main character sa story. Pero at least may original yung ginagawa nilang topic. Mostly yung purpose talaga ng show na yan eh. Parang ipinapaiwatig na gumamit ng droga eh kung pinagpaplanuhan or like tinitest pa bago i-present sa public. Kasi yung nangyari sa main character nalaman lang na malaki yung yung natutulong ng mushroom na yun sa mundo. Kaya pinagamit niya sa mga ibang tao hanggang umabot sa point na sinusubukan niyang tulungan yung mga at halos lahat ng nakakasama niya gamitin yung yung product na yun para mabenta. And siya naman ayaw niya, gusto niya ibigay ng libre. Pero syempre hindi naman madadaan yun sa libre. Hindi naman libre yung pagtulong ng mga ibang tao. Syempre may gasusin na rin yung mga iba eh. Kaya nauuto yung yung main character. Kala niya like happy-go-lucky halos lahat, pero nasa gray zone kasi lahat ng ng ideology ng mga tao. Bisa napaka grounded yung yung story. Kala ko nga gagawin nilang parang like happy-go-lucky yung ending, yung yung plotline ng story. So yeah, Common Side Effect, maganda yan. Ang gandang panoorin. Mapapad trip ka lang sa sa ginagawa ng main character. Pero siyempre kailangan ng plot device para tuloy-tuloy yung kwento nila. Other topic naman is gay. Maganda nun, gay. Pero tagal, sobrang tagal bago nila ni-release yung second season. Siguro ko nung pa yan 2018 yung unang episode ng gay, bago pinigay nila agad yung yung bagong season niya. Bad trip yun eh. Dapat ni-release nila nung nung pandemic. Hintay pa sila mga 5 years bago i-release yung bagong season. Sobrang tagal naman nun. Pero ang ganda ng na year ngayon. Nag-i-invest ngayon yung mga TV show. Pero sa game industry ngayon medyo nagpo-focus sila ngayon sa 3D. Wala na masyadong 2D na game. Last time na naalala ko na sikat na 2D is Cult of the Lamb, yung yung mabenta. Pero hindi naman effective. Siguro ko mga 2 months lang tapos tubigil agad. Yun kasi yung situation yun sa game eh. Majority layoff yung mga nangyayari diyan eh. Layo ng nakaspa. Walang paramdam. Kahit kagat lang. Sige, huling cast na yan. Yan yung yung topic ko ngayon eh.
Gay. Common side effect. Ayun nga pala. May bagong show sa Netflix. Wait lang, tapusin ko lang muna yung kwento na to bago ano. Yung ano tawag dito, pinarecap ko nung kahapon. Demon Hunter. Ganda nun, men. Parang ano, tawag dito. Babayaran, akala ko may nahuli. Ano nga yun? Parang malaking plapla. Pambalot ka na. Patawag dito, Demon Hunter. Gandang show yun. Yung story nun about siya sa Conceal Don't Feel Parang Elsa na storyline. Na siya, half demon. Pero hindi siya makontrol ng main boss. Tapos, para makalaban nila yung mga demon, dinadaan nila sa kanta. Tapos, na mga espada. Parang Riot nga yung nakaisip nun Tapos, yun dinevelop ng Netflix. Kaya nagkaroon ng Demon Hunter. Pero maganda yung yung storyline nun. Parang, kapag, parang siya, parang nanood ka ng ng League of Legends. Tapos sinaluan mo ng Disney. Yun yung Tapos ginawa nila ng parang love story yung main character. Tapos yung boy band na kalaban nila. Shish! Kala ko may humabol kanina Pinag-uusapan ko yung Demon Hunter. Pinag-uusapan ko yung Demon Hunter, may Ay, nako. Pero yun, ang gandang show, Demon Hunter. Parang siya, K-pop na Power Ranger. So yeah, walang huli. Pero magandang topic ngayon yung ang tawag dito, yung Demon Hunter. I-continue na natin kasi sinubungan ko may humabol kanina kaya tumayo ako at napahinto ako sa kwento ko. So, yung yung Demon Hunter, parang siya, natawag dito. Parang K-drama na hinaluan ng Disney, tapos ng League of Legends, tapos nalasing silang tatlo. Kaya na-develop yung Demon Hunter. Kaya nung lumalaki si Demon Hunter, sabi ni Demon Hunter, gusto ko maging love story, sabi ni Demon Hunter. Pero sabi ng magulang niya, hindi ka pwedeng maging love story. Hindi pwede yan yung trabaho mo. Kaya sabi ng ng parents niya, sabi ni League of Legends, ka lang, dapat maging ka katulad ng mo, nanay mo, si Disney. Kaya yung naging kalalabasan, hininto nila yung love story ng bida. Ginawang lang siya, fight for for humanity. Kaya na-develop yung yung tawag dito, yung ending niya na pinatay nila yung boss demon. Kaya yung kalabasan, yun talaga, tawag dito, nagsakripisyo yung lalaki para mabuhay yung babae. Pero hindi naman nagbe-make sense, like parang pinuntahan pa niya yung niya, yung adoptive mother niya para magkaroon ng reason siya para may panglaban daw siya. Pero parang pumunta lang siya sa sa nanay niya para magreklamo. Hindi yung mabigyan siya ng solusyon sa sa sitwasyon, kasi alam na niya yung solusyon na kailangan niya sirain yung dati para gumawa ng bago. Which is, ba't pumunta ka pa sa sa adopted mother mo? Tapos parang walang ambag yung yung nanay niya. Kala mo like may tutulong siya sa storyline. Kaya yung Demon Hunter. Pero maganda siya.